Alright, so another video for today, another vlogan. Ngayon, kalikot day lang. Nag-install tayo ng bagong infotainment natin, bagong head unit dito sa ating Vios sa sasakyan. Meron tayong mapaglibangan pagka tumatambay tayo sa parking or para rin sa mga bata. Pakita ko lang sa inyo gaano kaganda tong head unit na to, and start lang natin. So yan, fast boot up siya, bilis. So ito, size nito guys is 9 inches infotainment. So share ko yung installation nito, quick installation nito. Pagka nakumpile ko na yung mga clips, videos, di pa natin tapos kasi di ko pa nakakabit yung reverse cam nito. So tinesting ko lang muna siya. So pakita ko lang yung mga quick features niya. So Android to, Android. This is Android 13 version. So 6 GB RAM, 64 GB na memory. Ito na lang tayo sa mga features. So traditional na Android lang. So ayan, mga yan, install lang ko na siya ng Netflix, yan, Max, Disney, tapos Go Masim pala tayo guys. Ito capable siya ng 4G. Pwede ring mag-connect ng Wi-Fi. So pwede ka ring mag-connect ng Wi-Fi dyan. So naka-disable siya. Pag inon mo, kukonek yan. Naka-auto-connect na siya. So na-setup ko na. Yan. So disable lang natin para naka 4G lang siya. Para makita natin gaano ka-effective yung 4G nito. Try natin sa maps. Tapos Fairview. Try natin. So ayan, gumagana siya. So start. Ready ka na mag-connect ng phone. Okay na siya. Dito ka na mag-navigate. Meron ka ng data rito, data connection. So maps, okay. Tapos Netflix, try natin Netflix. Okay, ito Cocomelon. Ayan. So ganyan siya, mabilis, 4G Go Masim. YouTube meron din tayo. Exit natin yan. Enable natin yung Bluetooth. On ko lang yung aking Bluetooth. On ko lang yung Bluetooth ko guys para sa CarPlay. Dito tayo. Ito, Z-Link CarPlay. So yan guys, connected na siya. Yung Apple CarPlay nito and Android Auto is wireless na din. Pero meron siyang cable dito na pang CarPlay yata. Basta nandito yan. Ito, USB CarPlay. So pwede kang mag-connect dyan diretso. Pwede rin siyang wireless na lang. So pagka naka-on yung Bluetooth nyo, pwede mo siyang i-connect wirelessly. Tsaka automatic. Pwede mo isa dito ng auto-connect or hindi. Yun lang. Siyempre kung CarPlay ang gagamitin natin, dapat yung data sa phone ang gagamitin natin. And since meron na tayong 4G dito na naka-install dito sa atin, yung SIM card nya, so dito na rin tayo mag-navigate kahit hindi na tayo mag-CarPlay. So kung saan ka, alin yung gumagana, alin yung okay, yun ang gagamitin natin. So yan, in-enable ko yung data ko. So naka 5G din. Try natin mag-sound trip dito. So yan, gumagana naman siya kasi baka ma-copyright tayo. Wait na, copyright. Yan, so nag-Siri tayo kasi nag-disable dito sa phone. So yan. Troubleshoot ko pa yun dito sa steering wheel natin kasi hindi gumagana tong navigation na to. Pero ito, na-relearn ko na siya dito sa head unit natin. So meron lang kailangan i-tweak doon sa cable sa likod niyan para mapagana natin to. May connect natin dyan. Para pag-adjust tayo ng volume or mag-next track tayo, back track, hindi na tayo pipindot dito. Pero for now, dito muna. Okay.